Oo, nakaklamp lang naman yun. Hindi man nakapuro. Kaya magkano ito sir? Mateo pa kayo, wala kami sasakyan. Tawag mo kayo kung di kayo makakapunta dyan. Okay. Pagkisal. Ayun, pabisal naman. Baka pwede naman. Kasi nilang gisna, ang kinagisna nilang dati, pwede tayo magparada kung saan saan. Papajo TV! Location natin dito son corner Leyte Street. Dito namin isang Volkswagen ang naklab dito. Ito naka-hazard din pero wala yung driver ito sa loob. Sa Simonyo. 23, 21. 23, 21. Parking, clamping sa Mabuhay Lane ang pinaradaan ng isang Volkswagen. Dito nakita natin yung pagkakaparada ito yung mga sasakyan dito. Kunin ko yung dalawa niyo. Tagit ako sir. Tagit lang sir. Okay, papalitan daw. Diba mayari? Oo. Kapalitan ko ng... Papalitan daw yung clamp. Itong number ang lagay mo ba? Bumubo kayong clamp na yun. 2330. So papalitan ito, bumubuka raw ito. Hindi mahigpitan na maayos. So yun, kinabit muna yung isang clamp dito bago alis. Pero nakakabit na po yung clamp bago dumating yung driver. Kanin na lang po ito kung hindi makakapunta, tumawag po kayo sa number. Hindi na lang po kayo magpapusap. City Hall po. Iwanan po namin dito. Oo, nakaklamp lang naman yun. Hindi man nakapuro. Kaya magkano ito sir? Mateo pa kayo, wala kami sasakyan. Tawag mo kayo kung hindi kayo makakapunta dyan. Kayo makisuyo na lang po kayo. Saan po kami tatawag kaya? Yan po, yung number po na sa baba. Hindi na lang po kayo. So yun, may number po doon. Tatawag sila para i-assist sila kung paano gagawin nila. Actually doon naman talaga babayaran sa opisina kaya sa City Hall. Doon din po, pupuntahan pa rin po natin. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Gito Asong corner Condima Street. Dito isang Honda City. Dito naka-hazard ka pero hindi nakaayos yung pagkakaparada, nakapangketa na rito. Bago natin iwanan yung ating mga sasakyan na iayos natin, alisin po natin sa mga Mabuhay Lane 2406. Okay, so makita natin yung signage, no parking, clamping zone, Mabuhay Lane. At yung may-ari daw nito na mamalengke, sabi doon sa taas. Ito ng pagkisal. Ayun, pandesal naman. Baka pwede naman. Punta po kayo sir. City Hall po. Punta po kayo sa City Hall po. Magtatanggal na natin. Okay, tuloy tayo. Sabi ni sir, iaayos siya rin pagparada pero nung iniwan niya yung sasakyan niya, dapat inaayos niya muna. Ayun tayo. Location natin, Blooming Street, corner Calamba Street. Dito may isang Ford EcoSport 2414 para sa EcoSport. Dito random po yung operation, kasi na po yung abutan at walang driver, matik na po yan. So yung isa, nakita natin isang truck dito na walang driver,
Dito po kasi side na po ng Quezon City yan. Kaya hindi po natin hindi na po kinaklap ng clamping team yan. So dito na po sa side na to ang Manila. Okay, ito may notice na. Tuloy na po tayo. Location natin sa Rappel Street, corner Legarda. At dito isang Toyota Veloz ang naklamp dito. At ito wala itong driver kaya naklamp. Dito rin sa kahaba ng San Rafael yung mabuhay din. Ito natin yung kanto na yan, Legarda Street na yan, 23-28. Tapos yun yung San Sebastian Church. Ayos lang natin yung parada natin. Kung paparada tayo talaga ng matatagalan tayo, labas po tayo dyan sa Legarda, kaliwa po tayo dyan. May mga pay parking po dyan pagdating sa may Mindiola Street. Kabilaan po yung both side, pay parking po yun. Kasi pagka dito po inabutan tayo at walang driver sa policy ng clamping, kinaklamp po talaga, hindi po hinahanap yung driver at wala pong 5 minutes na inaantay. Tapos meron ng notice, tuloy na po tayo. Okay, location natin Dapitang corner Quintos. Dito isang Montero Sport. Dito rin sa kahabaan ng Dapitan Mabuhay Lane, clamping zone. Dito pagka inabot po yung ating sasakyan at walang driver, matik na po yan. 23-19. Dito po random po yung operation ng clamping. Kung sino po yung aabutan dito at walang driver, naka-obstruct tayo sa mga mabuhay lane, hindi po hinahanap yung driver at wala pong 5 minutes na inaantay. Basta wala pong driver yung sasakyan, naka-obstruct, matik na po yan. Pupuntahan na po natin yan sa Manila City Hall at may kaukulang penalty 900 pesos. Ito meron na rin notice to na po tayo. Location natin Matimias corner instruction. Dito naman yung isang Jelly o Cabango 23-22 para sa isang Jelly. At ito wala rin driver yung nabutan dito. Ulitin po natin sa policy po ng clamping, wala pong inaantay na oras o hinahanap yung driver. Pagka wala pong driver yung sasakyan, inabutan, matik na po yung na-clamp kagad yan. So always po bago tayo pumarada, bago natin iwan yung ating mga sasakyan, ilagay po natin sa tamang paradahan. Pasok po natin sa mga secondary road. Huwag po natin ilalabas sa mga mabuhay lane kung saan dumadaan ng clamping operation. Okay, may notice na rin, tuloy na po tayo. Location natin Moret, corner Loyola Street. Dito isang Honda Civic. Kita natin pagkakaparada nito, halos nakagitnaan na, no? Hindi na naigili dito kasi nga kita natin may mga nakaparada mga motor, pero hindi po dahilan yun para hindi natin iayos yung ating sasakyan. Ang Moret po ay secondary road, pero dapat iayos po natin yung pagparada. Kaya naklamp ng isang Honda Civic 24-10 para sa Civic. So sila na nga mismo nagsasabi rito na sige, i-clamp nyo, matitigas ang ulo. So yun, meron pang isang sasakyan din dito, naka double parking. So dito iayos lang natin yung pagparada. Huwag tayong kasibin natin na dead end yan. Huwag po nating i-double parking. Honda City.
23-24 para sa isang Honda City. 23-24. So dito makikita natin both side yung mga nakaparada mga sasakyan dito. Ayos lang natin yung pagparada. Kasi pagka nakaayos naman po yan at hindi naka double park, hindi naka street corner, hindi po inuhuli ng clamping operation yan. Okay, may notice na. Tuloy na tayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!